Sa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako po ay samahan po nyo sa isang panalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo, kami po ay dumudulog sa iyo ang biyaya sa iyong trono ng iyong kahabagan, na kami po ay samahan mo po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bawat isa po, Panginoon, ay buksan mo ang bawat puso namin upang amin pong maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Pangunahan mo po kami ng iyong banal na espiritu na malayang makakilos sa puso at isipan namin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Huwag po magpahayag sa amin ng iyong salita upang mabatid po namin ang bawat nilalayon mo sa aming mga buhay. At ikaw po ang aming pupurihin, ikaw po ang aming papasalamatan sa pangalan ni Jesus. Atin pong buksan ang salita ng Diyos, ating mga Biblia, sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 10, mga talata 35 hanggang 45. Ulitin ko po, sa aklat ng San Marcos, Kabanata 10, talata 35 hanggang 45. Ito po ang sinasabi, salita ng Panginoon. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Mabautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y pamobautismo sa bautismong daranasin ko. Ngunit, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Paalala na po ang kanyang salita. Ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan po natin what it means to be great. The word great is overused. The word at large uses it excessively, but so does the church. Great sermon, great preacher, great Sunday school, great mission program, and great church. But what does it mean to be great in Christ's service? And how do we measure this greatness? Si James at John ay sila po ay gustong makasiguro at makatiyak doon sa importanteng posisyon na kung saan ay hinihingi nila sa Panginoon doon sa paghahari niya sa kanyang kaharian. Kaya sila po ay humiling na makaupo sa isa sa kaliwa, isa sa kanan doon sa trono ni Jesus. Kaya po, ang sabi ng Panginoon doon ay hindi nyo alam ang pinagsasasabi nyo.
ang hinihiling nyo. Sapagkat ang sabi niya, ay, ang mga lukluk ang sinasabi niyo ay para sa mga pinaghandaan na. Kaya nung marinig ito, nung 10 alagad niya, ay nagalit sila sa magkapatid na Juan at Santiago. At yung sandaling yun ay sinamantala ni Jesus na tawagin sila. Tinawag niya at pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin nung tinatawag na yung kalikasan ng pagiging dakila o great sa kaharian ng Diyos. Alam po nyo sa mga, lalo na sa mga church leader, napakahalaga na ma-absorb natin ang katuruan ito. Wala pong masama, tayo ay, there is nothing wrong with wanting our church or organization to be great for God. Wala pong masama ron na gusto natin maging dakila yung church natin o yung anumang samahan natin. Subalit kailangan po nating naunawaan yung tunay na kahulugan ng greatness. Kailangan po nating maunawaan yon. Meron pong 3 prinsipyo o principle Jesus presented about greatness. Meron pong 3 prinsipyo na ipinahayag o ipinaliwanag si Kristo tungkol sa pagiging dakila. Ito po nga po matatagpuan natin sa Marcos 10:35 hanggang 45. Number 1 po ay yung greatness comes by serving. Makikita po natin sa verse 42 to 44. Babasahin po natin yon. 42 to 44. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinamang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sinamang ibig na maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ito po pinapakita ng Panginoon na yung ibig sabihin ng greatness ay doon sa paglilingkod. Yung nagmumula sa paglilingkod. It comes from serving, by serving. Kasi napakahalaga po kasi nito eh. Doon po sa mundo, yung paglilingkod po kasi kabaligtaran sa mundo. The world standard sa pamantayan ng mundo ay kabaligtaran. Yung opposite no. The more people you oversee, the more authority you wield. The more salary you earn, the more influence you exercise, the greater you are. But to Jesus, greatness come by serving. Yung pagiging dakila ay doon sa paglilingkod. Kaya niya binanggit doon sa verse 42 to 44 eh. Nandun yung tunay na kahulugan ng pagiging dakila. Alam po nyo, doon sa buong Biblia, throughout the scripture, it is God's pattern to train leader by first making them servant. Makikita po natin yon na meron pong tinatawag na pattern ng Diyos, yung pamantayan o sukatan ng tunay na paglilingkod. Si Moses ay isang halimbawa. Moses tended sheep. Si Moses po ay nag-alaga ng tupa sa disyerto ng 40 years. 40 years siyang nag-aalaga, nagpapastor ng tupa before liberating Israel, bago niya pinalaya ang mga tao, ang mga Israelita sa Ehipto. 40 years siyang hinubog ng Panginoon sa wilderness na maging lingkod. At ganun din si David. David too was a shepherd before he was a king. Si David po ay bago naging hari ay naging pastor diyan. Nag-aalaga siya, nagpapastor siya ng mga kawan, mga tupa ng tatay niya, inaalagaan niya, bago naging hari.
At ganoon din itong si Joseph. Si Joseph was a slave. Naging alipin si Joseph at naging bilanggo bago siya naging prime minister ng Egypt. Joseph was a slave and a prisoner before becoming a prime minister of Egypt. So yung proseso po ng maturity under authority ay prepare us to be in authority. Hinahanda po tayo na maglingkod. Jesus put a premium on serving, not on being served. Serving built character and instilled certain qualities God wants in His leaders. Humility, obedience, and submission and trust. When God finds a man or woman He can trust, He is a tool. He can use it in a powerful way. Yun po yung ibig sabihin ng serving. Nagmumula ang tunay na dakila sa harap ng Diyos ay nagsisimula sa paglilingkod. Nagiging servant ka. Serving, naglilingkod. So, hinuhubog muna. Meron pong pamantayan, may training po yan, mga pamantayan na kung ikaw ay maging ganap na servant o naglilingkod, ay kailangan dumaan ka doon sa pattern ng Panginoon, katulad nung nangyari kila Moses, kila David, kila Joseph na yan. Dumaan sila sa training bago sila nagkaroon ng authority, bago sila naging great, naging dakila. Kasi nga, yun ang pattern ng Panginoon. Sa lahat ng kasulatan ng Biblia, nandun yun. May pagsubok lahat. So ito yung unang-una na greatness ay nagsisimula sa pagsubok, sa paglilingkod. O maliwanag po itong sa kasalit nito. Yung pong pangalawa ay greatness involves sacrifice. Yun yung pangalawa na tinuturo ng Panginoon dito. Doon sa verse 38 to 40, makikita natin yun. Verse 38 to 40, greatness involves sacrifice. Sabi sa 38, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata niyo ba ang hirap na babatahin ko? Babautismo ba kayo ng bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y pababautismo sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niya ay para sa mga pinaghandaan. So dito pinapakita yung sacrifice. Yung bang iinumin ko, ay iinumin din ba nyo? Yung bang bautismo rin ba kayo? Ibig sabihin nun, yung hirap ng Panginoon. Kasi yung tinatawag na cup and baptism sa English represent cross. Cross yun eh, the cross. Cross ng paghihirap, cross ng pagsasakripisyo na daranasin. Kaya Panginoon, dinaanan niya yan, dinanas niya yan. Kaya si James at si John ay hindi na maunawaan yung cause of being a servant, being in the throne. Hindi na maunawaan nyo kung ano yung kahalagahan nung pagiging yung ikaw ay nakaupo sa trono. Kahit na sinabi lang, yes, we are able. Kanya, magagawa namin. Sa verse 39, binanggit yun. Ulit, sa buong Biblia, again, this is a principle illustrated throughout the Bible. Pinaliwanag to. For Moses, kay Moses, to become leader of Israel, he had to give up the treasure in Egypt. Alam naman natin si Moses ay anak ng isang prinsesa ng Ehipto. Siya inampon. Pero, yung kayamanan na yon, pinag-aral siya, talagang kala mo siya prinsipe,
ay tinalikuran niyo, pinursake niya. Sabi dito eh, he had to give up the treasure of heaven. Tingnan natin sa Hebrew 11:26 na sinasabi ron. So, sabi niya sa verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata. Pag sinabing pagbabata, yung paghihirap, yung pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas. No? Kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pinapakita rito na iniwanan niya, mas gusto niyang maghirap, magbata ng kadustaan dahil sa pagsunod sa Panginoon. Kaysa mga kayamanan sa Ehipto. Yun sabi rito. Kasi si Moses, yung pananampalataya niya, nakatingin doon sa hinaharap. Yung gantimpala niyang tatanggapin sa hinaharap na darating sa kanya. Hindi yung ngayon, hindi yung kasalukuyan, hindi yung nakikitang kayamanan. Hindi yung kayamanan makalangit. So pinapakita rito na iniwan niya. Umalis siya. At sabi pa rito, babasahin natin dito yung karugtong nito sa 11 ng Hebrew sa verse 24. Dahil sa pananalig ng Diyos, tumanggi si Moses nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa ng Paraon. Tumanggi siyang magpatawag na tumanggi, no? Tawaging anak ng prinsesa ng anak ng Paraon. Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. So pinakikita roon na napakahalaga na yung kayamanan ng mundo ay hindi nating pinapahalagahan yan. Kapag ikaw tunay na nais mong bilang Kristiyano na nais mong makihati sa gawain ng Panginoon ay isang sakripisyo. Sinacrifice niya, hindi man niya. Give up niya. Alam po nyo, sa mga ibang tao, sinasabi, some may call it pulley. Ano ba ibig sabihin ng pulley? Pero sa Panginoon Diyos, but God is called it great. Great yun. Nakila ka sa Panginoon. Satan, si Satanas po ay tinukso rin si Jesus. Satan tempted Jesus to take his throne in the easy way. Tinutukso ni Satanas ang Panginoon para ibigay sa kanya yung trono, yung kaharian niya, yung trono. Sa pamamagitan ng madaling kaparaanan. Ano yung kaparaanan na hinihiling ng demonyo sa kay Satanas? Tinutukso siya. Just bow down and worship me. Ako iyong sambahin mo lang ako. At ang lahat ng kaharian ng buong mundo ay sa iyo. Matthew 4:9 yun, tinutukso siya ni Satanas. Sambahin mo lang ako, bibigay ko sa lahat. Pinatanong yung kayamanan ng mundo eh. Sa iyo lahat yan kung ako isasambahin mo. Yun po ay, here was a crown without cross. The easy way to greatness. Kapag ikaw ay hindi nagsakripisyo, naghirap, ay yun eh, madaling gawin mo, makakamtan mo yun. Pero, well, hindi easy yun. Pero wala kang cross na dinadala. But Christ refused. Tumanggi siya. Because He endured the cross. Nagtiis siya doon sa cross. Na pinasan niya yung hirap na yun. Kaya naman, ang Diyos, God exalted Him with the name above every name. Philippians 2:8-11. Ang sabi ron, makikita natin sa Philippians 2:8-11 na siya ay tinampok ng Diyos at tinaas sa lahat ng pangalan at siya ay nagpakumbaba at andun yung in-exalt siya ng Panginoon sa lahat na ginawa niya. Kaya in God's kingdom, the process of suffering and sacrifice produce matured men and women who can do great things for God. Kaya napakahalaga yung naglilingkod tayo na merong pagtitiis, pagtitiyaga. May suffering tayo. May sacrifice. Yung iba kasi gusto makilala kaagad eh.
Maging tanyag agad pero walang pagtitiis, walang sakripisyo. Tandaan natin, kung tayo tunay na Kristiyano, nakikihati tayo sa paghihirap ni Kristo. Kaya nga yung cross simbolo ng suffering yan simbolo ng sacrifice. Yung cross. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya niyo bang iminom doon sa iinumin ko? Doon sa sarok ng paghihirap. At doon sa bautismo ako, magpapabautismo kayo. Kasi yung cross represent yung cup and baptism, it represent cross, paghihirap. Gusto nating tunay na maglingkod sa Panginoon, daranas tayo ng paghihirap. Kasi yung cross kaya, pag titingnan mo, paghihirap ng Diyos yan Pero tingnan mo, nung kanyang sinunod yung kalooban ng Diyos Ama, ano nangyari? Hindi ba napagtagumpay niya? Itinaas siya ng Panginoon. Dahil nga doon sa pagsasakripisyo na ginawa niya, alang-alang sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Iniis niya yun. Ayaw niya yun. Mamatay, ayaw niya yun. Balit, ang kalooban pa rin ng Diyos dahil mahal niya ang masunurin sa kanyang tatay at mahal din po niya ang mga tao na mapapahamak. Ayaw niya mapahamak. Kaya siya mismo, yung bigat ng pagdurusa ng suffering ay binata niya. Nagtiis siya. At yung pangyayaring yun ay binigay niya yung kusang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagtagumpay. Nagtagumpay siya dahil siya'y sumunod sa kalooban ng kanyang Ama na merong kalakip na paghihirap at sakripisyo. Kaya yung greatness, it involved sacrifice. Nung pinasa natin kanina, mula doon sa verse 38 to 40, na nandun po yun, sakripisyo ng Panginoon. Ang magsumunod sa Panginoon ay hindi gudi-gudi, may kalakip na paghihirap na sacrifice. Nakalang sa pagtupad mo sa kalooban ng Panginoon. So ito po yun. Yung pong pangatlo, greatness is always measured by Christ. Yun yung pangatlong pinipresent ng Panginoon dito. Greatness is always measured by Christ. Makikita natin sa 42 to 45. Basahin uli natin yon sa Mark 10:42. Sabi sa verse 42, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinumang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Maliwanag, no? At ang sinumang maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. This principle has two applications. Una, first, Jesus is the standard by which we measure greatness. Second, only Christ can determine who is truly great in His kingdom. Itinuro ni Jesus yung sarili niya. Jesus pointed Himself as an example. Siya ginawang halimbawa as an example of what it means about service and sacrifice. Verse 45. Kaya nga sabi sa 45, kapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Dito na po pinapakita rito na maliwanag na hinalimbawa ni Jesus yung sarili niya na siya mismo na anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po yung example ng Panginoon na siya mismo, ang buhay niya, ibinigay niya para maligtas tayo. Alam po nyo, para masukat po natin yung ating mga ginagawa, kung tayo nga po'y karapat-dapat, kung kaya'y matawag na dakila, ay ikumpara po natin
Gusto po natin makita yung sarili natin, i-compare natin yung sarili natin kay Christ. I-paris natin. Of course, wala pong none of us measured up to the Lord's stature. Hindi po tayo pwedeng pumantay o umabot doon. Madali pong ikumpara yung ating sarili doon sa mga ibang Kristiyano, other Christian o sa ibang church. And we decide that we look good. Akala natin mabuti tayo. But when we measure ourselves by Christ, we realize that we have not arrived. And that should motivate us to press on. Sa halip ay Kanya, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Ma-realize natin na wala pa pala tayo sa kalingkingan, wala pa tayo nagagawa sa Panginoon. Ating kinumpir yung buhay natin sa Panginoon. Only Christ knows who is truly great. Si Kristo lang nakakaalam yung tunay na totoong dakila sa Kanya. Only Christ knows who is truly great. Si D.L. Moody, kung kailan niyo si D.L. Moody felt that much of his ministry powers came from two women who prayed faithfully for him. We know about Moody's greatness, but these women were also great. Pero yun, yung dalawang babae na walang ginagawa ang ministry niya, walang ginawang paglilingkod, kundi ipanalangin lang si Moody, si D.L. Moody. Kaya siya naging matagumpay, naging great siya sa kanyang ministeryo dahil nga doon sa dalawang women na nagpe-pray sa kanya. Kaya naging great si Moody, naging great siya sa mga ginagawa niya, yung dalawang babae, great din, parehong great din sila, katulad din ni Moody. Dahil yung dalawang babae ay naglilingkod na nananalangin. Kaya makikita sa mata ng Diyos na dakila rin yung dalawang babae na yun, na nasa likod ni Moody na nananalangin. Ginagawa niya yun. Yung dalawang babae, pinag-pray, kaya naging matagumpay, naging successful yung ministry ni Moody. So, sa dalawang babae, yun ang naramdaman niya. Dahil sa panalangin ng dalawang babae. So, sa sarili niya yun, hindi niya kayang gawin yun nang walang gumagawa sa kanyang likuran ng dalawang babaeng matyagang nananalangin para sa gawain niya sa Panginoon. Alam mo, sabi dito sa Kawikaan, yung Proverbs sa Kawikaan 22:29, ang sabi dito sa Tagalog, ang mahusay magtrabaho ay higit kanino man ay hindi alangang isama sa hari. Totoo naman, di ba? Na kapag ikaw ay tunay na mahusay gumawa o magtrabaho o maglingkod, ay hindi ka mahihiyang humarap sa hari. Maiyahanay ka sa kaharian ng Diyos. Doon sa sabi dito, hindi siya alangang isama sa hari. Tatayo siya sa harapan ng hari. Dahil doon sa kanyang magandang ginagawa sa buhay niya. Yung mahusay maglingkod, mahusay gumawa, yun ay ginagantimpala. If we are faithful in our duty, kung tayo tapat sa ating tungkulin, one day, we will stand before the King of Kings. Isang araw, haharap tayo sa hari ng mga hari, and we will discover who the true great are. Matutuklasan natin, makikita natin doon, pagharap natin doon sa hari ng mga hari na wala iba kundi si Kristo, kung sino yung tunay na dakila sa ating mga ginawa. So, mga kapatid, ito po yung tatlong binanggit dito na pinahayag ng Panginoon na makikita natin maliwanag doon sa aklat ng Marcos 10:35 hanggang 45. Yung kahalagahan ng service and sacrifice na ang Kristo ang tunay na sumusuri sa lahat ng ginagawa natin kung ito nga ay tunay na dakila sa mata niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat muli sa salitang na ituro mo sa amin sa umaga nito. Pangunahan niyo po kami. Nawa po Diyos ay
maranasan po namin ang kahalagahan ng paglilingkod, ang sa sakripisyo, Panginoon, na kami nga po ay anak mong tinawag upang maglingkod ng tapat sa iyo nang walang anumang hinihinging kapalit, kundi ang dalangin namin ay kami ay gantimpalaan mo ng katapatan, gantimpalaan po kami ng pagsunod, ng pagpapakumbaba, ng pagpapasakop sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Yun po ay kailangan po namin sa buhay namin upang maranasan po namin ang paglilingkod sa iyo ng tapat. Salamat po kung pagpalain mo po ang mga salitang itinuro mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming pasasalamatan, ikaw po ang aming pupurihin sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Cristo.